Good day, everyone. My report is all about left realism theory. What is left realism theory? Based on the definition, left realism theory is a criminological theory that developed in the UK and USA in 1980s and 1990s. Next, taking crime seriously. It's just one political ideology that focuses on the causes of crime and defiance. Also, it focuses on practical ways to solve crime rather than just punishing offenders. Lastly, left realism sees crime as a real problem for ordinary people and explains it through analysis, social and economic relationship, and how some groups become marginalized. Ang left realism theory ay nag-develop sa UK at USA during 1980s and 1990s. Ang taking crime seriously ay nagpapakita ng isang perspective sa politika na nag-emphasize sa pag-unawa sa mga dahilan ng krimen at paglihis sa pamantayan ng lipunan. Ibig sabihin, ang idolo nito ay hindi lamang basta parusahan ng mga kriminal, kundi inaalam din kung bakit nga ba sila nagkakasala. Ang left realism is focuses on practical ways to solve a crime rather than just punishing an offender. Ibig sabihin, sila ay naghahanap ng practical na paraan para maiwasan o mabawasan ang isang krimen sa halip na basta parusahan lamang ang mga kriminal. At ang left realism sees crime as a real problem for ordinary people. Tinitingnan ang krimen bilang isang totoong problema para sa karaniwang tao. Ipinapaliwanag nila ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ugnayang panlipunan at pang-ekonomiya at kung paano ang ilang grupo ay napag-iiwanan o naitataboy sa lipunan na naging dahilan ng krimen. There are three people behind that develops the left realism theory, which is Jack Young, John Lea, and the last one is Roger Matthews. First, Jack Young, 1942 to 2013, was a British sociologist and criminologist known for developing left realist criminology. Second, John Lea is a British criminologist and a key founder of left realism in criminology. And third, Roger Matthews, 1948 to 2020, was a British criminologist and a key figure in left realism, which critiqued both administrative and social criminology. The diagram explains the square of crime. It is a criminological concept specifically connected to left realism. This model illustrates the relationship between four key elements that help in understanding and controlling crime. The square of crime. This model includes four elements: of first offender, victim, public, and last state. So offender, the individual or group committing the crime; victim, the person or group targeted by the crime; public, the attitudes and behaviors of the general public towards crime, as well as their role in formal social control; and last, state, law enforcement and the role of the government. So, ang square of crime ay isang modelo na binubuo na apat na elemento: ang offender, victim, public, at state. So, ang offender, ito yung kriminal, ang individual o grupo na gumagawa ng krimen. At ang victim naman, ito yung biktima, ang tao o grupo na tinatarget ng krimen. Public naman, ito yung publiko, ang mga pananaw at pag-uugali ng pangkahatang publiko patungkol sa krimen, pati na rin kanilang papel sa hindi formal na kontrol sa lipunan. At ang panghuli, ang state o estado, ang mga ahensya ng batas tulad ng pulisya at ang mga papel ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas at seguridad. So ito yung halimbawa ng kriminal, isang tao na nag-hold up ng isang tindahan. Sa ang biktima naman, ito yung may-ari ng tindahan at mga customer na niloroon sa oras ng hold up. Ang publiko, ito yung ang mga residente ng komunidad na naapektuhan ng hold up. Maaaring nagre-react sila sa pamamagitan ng pagpapahayag ng takot o paghingi ng mas maraming seguridad sa kanilang lugar. At ang panghuli, ito yung estado. Ang pulisya na nag-imbestiga sa hold up at ang gobyerno na nagbibigay ng mga patakaran at pondo para sa pagpapatupad ng batas at seguridad. Sa modeleng ito, ang bawat elemento ay nakaaapekto sa isa't isa
Halimbawa, ang reaksyon ng publiko sa krimen ay maaaring magbigay diin sa pangangailangan para sa mas mahigpit na batas at mas maraming pagsisika mula sa Estado upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. So the left realism theory has the three types cause of crime, which is first, relative deprivation. Helps to explain the apparent paradox of increasing crime in the context of an increasing wealthy society. So, ang apparent paradox, ito yung pagkakasalungat. Ito ay tumutukoy sa pakiramdam na hindi makatarungan ang pagkakaiba ng antas ng kabuhayan sa kabila ng pagunlad ng lipunan. Nangyayari ito kapag ang isang tao o grupo ay nakaramdam na mas mababa ang kanilang kalagayan kumpara sa iba. Halimbawa, si Jose ay nakikita ng kanyang kaklase na may kaya sa buhay. Kumbaga itong kaklase niya is may mga laruan na mamahalin. So dahil dito, maaaring makaramdam siya ng inggit at magdadala sa kanya sa paggawa ng krimen tulad ng pagnanakaw upang makuha niya ang kanyang gusto na laruan. Second, we have marginalization. This is where people lack power or resources to fully participate in society. According to left realists, marginalized groups lack both clear goals and organizations to represent their interests. So, ang marginalization ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang ilang tao o grupo ay itinataboy sa gilid ng lipunan, kung saan wala silang sapat na kapangyarihan o mapagkukunan para lubusang mailahok o maaaring marinig ang kanilang boses. Ayon sa mga left realist, ang mga marginalized na grupo ay madalas na walang malinaw na layunin o mga organisasyong maaaring magrepresenta ng kanilang mga interes. So, halimbawa, isang grupo ng mga kabataan na walang akses sa magandang edukasyon o trabaho. Dahil dito, hindi sila makakasali sa mga oportunidad sa lipunan at maaaring maghanap ng ibang paraan tulad ng pagnanakaw upang makuha ang kanilang kailangan. So last, subculture. Subculture as a group's collective response to the situation of relative deprivation, and they draw on Cohen's theory of status frustration to explain how they emerge. There are many different subcultural adaptations to lack opportunities and not all result in crime. Ang subkultura ay nabubuo kapag ang isang grupo ng mga tao hindi nakakamit ang kanilang mga layunin o pangarap upang makahanap ng kanilang lugar. Nagkakaroon sila ng sariling grupo na may sariling mga paniniwala at asal. Hindi lahat ng subkultura ay nagreresulta sa krimen. May iba pang paraan ng pag-angkop sa sitwasyon. So, halimbawa, isang grupo ng mga kabataan na hindi makakakuha ng magandang edukasyon o trabaho. Sa halip ng magalit o magrebelde, bumubuo sila ng isang subkultura na nakatuon sa skateboarding at hip-hop. Sila ay nagsasama-sama sa kanilang interes sa musika at sining at nakakahanap ng pagkakakinala at suporta sa kanilang grupo na hindi gumagawa ng krimen. Here's the summary of left realism. Left realism is a criminological theory that originated in the UK and USA during the 1980s and 1990s. It focused on the reasons why crime occurs in society and emphasized that crime is a real problem for ordinary people. Left realism provides a practical approach to understanding and solving crime, focusing on the experience of victims and the social conditions that lead to criminal behavior. Left realism advocates for a balanced strategies that combine effective policing with social reform to create a safer and more just society. Ang left realism ay isang teorya ng criminology na nagsimula sa UK at USA noong 1980s at 1990s. Nakatuon ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen sa lipunan at nagbinibigyang diin na ang krimen maintindihan at lutasin ang krimen sa pamamagitan ng pagtingin sa karanasan ng mga biktima at sa mga sosyal na kondisyon na nagdudulot ng kriminal na pag-uugali. Nagsusulong ito ng balanse sa pagitan ng epektibong pagpapatupad ng batas at mga sosyal na reforma upang makalikha ng mas ligtas at makatarungang lipunan. Here's my personal insights.
So for me, left realism theory offers useful and reality to understand crime. It emphasizes the importance of understanding the real experience of crime, victims, and communities. Also, left realism is very helpful to criminology students like us and future tribunal personnel. It gives us broad understanding on why crime happens. It challenges us to think about the real roots of crime, such as inequality and poverty. As a future tribunal, personal knowledge about left realism will help us to implement a crime control. We can understand the importance of helping each other in the one community, fair law enforcement and policy reform, aimed to reducing the inequality that lead to crime. This kind of way will help build trust between law enforcement and communities, leading more effective policing and safer communities for everyone.